Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nakatakdang humarap sa unang pagdinig ng ICC ngayong gabi. Bandera Headlines. Appointed Chief Minister Abdul Rauf Magakua ipinaliwanag ang kadahilanan ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong ICM ng BARM Region. Bandera Headlines. Engineer at District Chief ng DPWH North sa Cotabato patay habang sugatan naman ang isa ng pagbabarilin at bumanggas sa poste ang kanilang sasakyan sa Kidapawan City. Bandera Headlines. 6 Infantry Division malugod na binati ang pagdating ng pwersa ng Marines mula sa MBLT-6 sa Cotabato City. Publiko pinapayuhan na walang dapat ipangamba. Bandera Headlines. 1.2 million pesos na halaga ng inabandonang smuggled cigarettes na recover ng kapulisan sa Maliligaw, SGA, BA Armen. Bandera Headlines. Lalaking itinuturing na high-value target sa kalakaran ng ilegal na droga arestado sa Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Payong-payong driver na sumasideline sa bentahan umano ng ilegal na droga arestado sa Cotabato City. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood din live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola, at ito ang
Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Sa unang pagkakataon, nakatakdang humarap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayon sa pagdinig ng ICC ayon sa mga impormasyon. Ang balita sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nakatagdada ang initial appearance ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC ngayong araw ng Biyernes, March 14. Gaganapin yan na alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas. Ipapabatid o ipapaalam sa initial appearance ang mga paratang laban sa kanya at ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Matatanda ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong araw ng Martes, March 12 sa bisa ng arrest warrant ng ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity at inilipad siya papunta sa The Hague. Noong March 30 naman nang lumapag ang eroplano na sinasakyan ng dating Pangulo sa Rotterdam Airport sa the Netherlands at agad siyang dinala sa detention center ng ICC. Dagdag pa ng ICC, sasagawa ang initial appearance upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, matukoy ang wika na gagamitan sa proceedings at formal na ipaabot sa kanya ang mga aligasyon. Samantala, itinalaga naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medaldea bilang kanyang legal counsel bago ang kanyang initial appearance sa ICC Pre-Trial Chamber. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Malita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, appointed Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa ipiniliwanag ang mga kadahilanan ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Umarap ang higit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang pagkakatalaga at oath-taking nito bilang bagong Chief Minister ng BARM, si Interim Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa. Kasama nito sa ginanap na press conference si COMELEC o Commission on Election Chairman Erwin George Garcia. Sa kanyang opening statement, ipinaliwanag ni Interim Chief Minister Magkakuwa ang mga kadahilanan ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong Interim Chief Minister ng BARM kapalit kay outgoing Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Maliban sa pagiging punong ministro ng BARM, mananatili pa rin bilang Chief of Staff ng BF-MILF si Magkakuwa habang mananatili pa rin bilang Presidente ng United Bangsamoro Justice Party si Alhaj Murad Ibrahim at Chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sinabi ni Chief Minister Magkakuwa na tutulong ito na mapanatili ang maayos na peace and order situation sa BARM region ngayong papalapit na ang halalan. That since the President instructed me to help institute the peace and order situation in BARM, then we committed to that, particularly on this coming election, 2025 election, kasi kailangan din namin i-address yun. Because one way to show to the world that BARM is now in business is making peace and order situation, particular on related to the election. Kasi alam din naman natin na yung BARM is parang napapublish na palaging may problema tayo during the election. This time around, we will assure you and the COMELEC and even the President that we will do everything to neutralize all those concerns related sa peace and order situation in BARM. Para sa kaalaman ng lahat, ang ating Chief Minister ang Chief of Staff ng MILF. At para lang din makita ng lahat na ito ay part ng peace process pa rin kung bakit siya ang natalaga bilang Chief Minister ng Bangsamoro.
It's true, sir. I'm still the Chief of Staff, the Bangsamoro Islamic Armed Forces, the political wing of the MILF, negotiating with the government now. This VARM is born out of the negotiation between the Philippine government and the MILF. And this was, you know already that this was facilitated by the Malaysian government and the participation of the international community. So we are the process. Speaking of the peace process, I am still holding the still yet to be decommissioned combatants. That's why I am still active on. I am still the chief of staff because hindi pa ako na-decommission. Kasi once na ma-decommission, parang wala natin control sa baba. So that's why we are still in control of Bangsamoro Islamic Armed Forces of the Bangsamoro Armed Forces natin sa MILF side. So true that reasons why really appointed me as OIC Chief Minister in the Bangsamoro government is that this is still part of the negotiation ang nangyayari ngayon. So if you're going to ask why nangyari yung ganito, is because our honorable former Chief Minister in the person of Ahud Barawag Ibrahim is the president of our political party, the United Bangsamoro Justice Party, and also still the chairman of the Moro Islamic Liberation Front. Now, since the forthcoming election is now approaching, so he decided to vacate yung position na ito to focus on the preparation of the UBGP incoming election, local election, and also the forthcoming October parliamentary election. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isang engineer na district chief ng DPWH North Cotabato patay habang isa sugatan matapos pagbabarilin at mabangga ang kanilang sinasakyan sa poste sa Kidapawan City. Magbabalita si Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Patay ang isang lalaking engineer at district chief ng DPWH sa North Cotabato matapos na pagbabarilin habang sakay ng pickup truck sa bahagi ng Barangay Lanao, Kidapawan City nitong hapon ng Biyernes, March 14. Sa report mula sa PNP, kinilala ang biktima na sina Muhammad Jalaluddin Mandangan, nagtatrabaho bilang 2nd District Chief Quality Assurance ng DPWH na residente ng Marawi City at si Engineer Ben Hurpiang na residente naman ng Malabang, Lanao del Sur, habang sugatan rin ang isa pa nilang kasamahan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na sakay ng puting pickup truck ang mga biktima ng sila ay pagbabarili ng hindi patukoy na suspect. Dahil rito, nawala ng kontrol ang driver ng pickup truck at bumangga pa ito sa poste ng kuryente. Dead on the spot sa insidente sina Mandangan at Engineer Piang. Sa ngayon, patuloy pa rin na iniimbestigahan ng PNP ang motibo sa pamamaril at kung sino ang responsable sa krimen. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 6th Infantry Division malugod na binati ang pagdating ng pwersa ng Philippine Marines mula sa MBLT-6 sa Cotabato City. Publiko pinapayuhan na walang dapat ipangamba sa dagdag pwersa ng Philippine Marines sa lungsod. Ang detalye sa pagbabalita ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nilinaw ng 6th Infantry Campilan Division sa pamamagitan ni Joint Task Force Central at 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran na walang dapat ipangamba ang publiko, lalong-lalo na ang mga nasa Cotabato City
Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kasabay ng pagdating ng puwersa ng Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 6 sa Cotabato City. Ginawa ng opisyal ang pahayag na ito kasabay ng welcome ceremony para sa MBLT-6 personnel na ginanap sa headquarters ng MBLT-5 sa Cotabato City nitong araw ng Biyernes. Ayon sa opisyal, ang mga tauhan ng MBLT-6 ay karagdagang tauhan lamang na tutulong sa seguridad at pagpapalakas ng community partnership ng security forces lalo pa at nalalapit na ang halalan. Tutulong umano ang MBLT-6 sa pangmamando ng mga checkpoints, magsasagawa ng security patrols o visitation sa mga komunidad at maging rapid response forces katuwang ang PNP at iba pang law enforcement agencies kapag mayroong mga security incidents. Matatandaan na dumating sa Cotabato City ang higit 200 na personnel ng MBLT-6 mula sa Zamboanga City noong nakarang Sabado, March 8. Pinayuhan ng militarang publiko na makipag-cooperate lamang sa mga security forces kung mayroong mga checkpoint, magbigay impormasyon kung mayroong mga suspicious activities sa inyong mga lugar at makipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang maayos at ligtas ang lugar. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nasa higit 1 milyon na halaga ng smuggled cigarettes na inabandona na recover ng kapulisan sa Malidigao, Special Geographic Area ng PARMM. Ang balita sa pagtutok ni Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ang isang lalaking high-value target matapos na makuhanan ng higit 1 milyon na halaga ng illegal na droga o shabu sa bayan ng Dato de Cinso at Maguindanao del Norte nitong Miyerkules. Sa report mula sa PNP, kinilalang arestado na si Montasir Abbas Amat o mas kilala sa pangalang Tats, high-value abot sa 1.2 million pesos na halaga ng inabandonang smuggled cigarettes ang na-recover ng Regional Highway Patrol Unit BAR sa bahagi ng Sitio Migkampong, Barangay Batulawan, Malidigaw, SGA BARM nitong araw ng Biyernes, March 14. Ayon kay RPHU BAR Acting Chief Police Lieutenant Colonel Christian de la Cruz, inabandona o iniwan umano ng driver ng container truck ang tinatayang abot sa 80 na kahon ng ipinuslit na sigarilyo. Aabot naman sa halagang 1.2 million pesos ang naturang mga sigarilyo. Nakatakdang dalhin ang mga ito sa Bureau of Customs at ngayon ay iniimbestigahan na rin ng PNP ang may-ari ng mga kontrabando. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga balita, payong-payong driver na sumasideline sa pagtutulak o benta ng iligal na droga, arestado ng Cotabato City PNP. Kulungan ang bagsak ng isang lalaking payong-payong driver matapos masakote sa inilatag na drug bypass operation ng Cotabato City PNP Station 1 alas 5 ng hapon ngayong araw o kahapon ng hapon sa parteng bahagi ng Purok Doton Street, Barangay Rosario Heights 3 sa lungsod ng Cotabato. Sa report, kinilala ni Police Station 1 Commander Police Captain Rustan Dianyo ang suspect na si alias Tal, 33 taong gulang na residente ng nasabing barangay. Nakuha sa pag-iingat nito ang isang maliit na object of sale na pinaniniwala ang naglalaman ng droga na nagkakahalaga ng 476 pesos. Kasama rin nabawi ang 2 disposable lighter at 500 piso na bypass money na ginamit sa operasyon. Mahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 91651, kasong may kinalaman sa iligal na droga. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, 14 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola, nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines, Basta Balita,
ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamayan.